wala po tayong bibigyang daan na item tungkol po sa sarili po naming reporter dito sa Net25, ang veteran reporter, veteran journalist po natin na si Eden Santos. Maring Eden. Ito nga po't kwestiyon ng Malacanang Press Corps. No? Naglabas po ng statement ng Malacanang Press Corps at ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Dito po sa hiling ng Presidential Communications Office, ang PCO, na itong ating Net25 reporter na si Eden Santos ay palitan dahil umano sa paglabag umano sa protocol. So sumulat po ang Malacanang Press Corps sa PCO para ihag po yung seryoso po no yung pagkabahala ng Malacanang Press Corps dito sa hiling na palitan nga si Eden Santos. Baka akala nyo, pag pinalitan nyo si Eden, pag pinalit namin sa kanya, baka mas maanghang pa magtanong. So kinwestiyon to, marami sabi ni Harry Roque sa post niya. Magkuy daw kayo, marami po yung reporters namin dito. Baka ipalit kay Eden, mas maanghang pa magtanong. Kinwestiyon po ng MPC ang sinasabing protocol breach na kasi linapitan ni Eden ang Pangulo. Parang ambush interview, na ginawang basihan po para palitan si Eden Santos. Abay, pagmamalabisaan nila ng otoridad ng PCO na turang hiling at kinikilalaan nila ang pangangailangan na tiyakin ang kaligtasan ng Pangulo, pero hindi nila ito dapat ginagawa kapalit ng kalayaan sa pamamahayag. Dinipensahan din ni Senator Rodante Marcoleta si Eden Santos. Mahirap niyang palitan si Santos na may dekada na pong karanasan bilang mamamahayag. Hindi rin niya dapat ang Malacanang nagdidesisyon kung dapat pang ilipat si Eden Santos. Yan po ating batikang reporter na si Eden Santos. Maring Eden! Na alam naman po natin, maanghang magtanong Ano siya, si Yusek Claire na nasasagot naman si Eden. So ba't hindi nyo nalang hayaan? Diba may picture nga sila na nagyayakapan na sila? Pero naman silang di ba? Si Eden Santos is just doing her job. Doon sa breach naman na protocol, alam naman nila, recognize naman sila na mga Malacanang reporter. So it's not like she wasn't, she's not known. At ang oras, alas 9:56 na po. Sa araw na ito. Ito yung picture na lumabas. Tapos merong si J. Ruiz dyan. Tapos, inimbita lang naman daw siya dyan nung may birthday. Hindi niya daw alam kung sino yung mga taong dadalo. Pero if you connect the dots, mga kabatas natin, at tulad nga nung ginagawa ng mga tao dito, itong si J. Ruiz nasa gitna kasi lagi ng mga picture o kaya anomalya, katulad ng DG8. Tapos yung DG8 ngayon nakakuha ng maanomalyang kontrata. Yung DG8, mga kabatas natin, may kontrata na hindi pa man lang sila nagte-test broadcast. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, sinabi ni Kayo yun. Isa sa mga palabas yung kay Bustoyo na ipapalabas sa DG8. So, it makes sense kung bakit siya nandyan. Di ba? It really makes sense kung bakit siya nandyan. Ngayon kung tinatanong daw siya kung meron silang personal na relasyon nitong si alias Brown, wala naman siyang direktang sagot. Di ba? Alam din naman natin, mga kabatas natin, hindi naman tago na sa lahat na si Boss Toyo, siya yung kumukuha sa mga vloggers. Dumadaan sa kanya, tapos parang meron siya mga vloggers na ginagamit sa social media para sa advertising ng kung ano-ano mang advertising. Di ba? Walang kwenta talaga itong PCO na ito. Tignan niyo po yung nangyari. No, tignan niyo po yung nangyari dito, mga kabatas natin. Di ba, Di ba nandyan si itong topic natin ngayon, di ba? Di ba si Eden Santos gusto nilang ipatanggal ngayon, yung PCO, di ba? Gustong ipatanggal si Eden Santos. Inaakusahan si Eden Santos na lumapit daw siya doon sa presidente.
Pero dinebunk siya mga kabatas natin ng ABS-CBN at nagpakita ng video. Oh, ito. Yours truly with Miss Ana Puod, creative consultant of D8TV, popular Sokmed influencer Boss Toyo, and Mr. J. Ruiz, sales and marketing manager of D8TV. Ayan, para clear tayo. Para hindi tayo ka-clear, pero clear tayo. It's so ironic na kapag ka-clear ka, malabo ka. Ito, may resibo na. Intimate settings ang PEG. Walang kwenta talaga itong PCO na ito. Bakit walang kwenta pa yung PCO? Tignan nyo dito mga kabatas natin. Napuntahan na natin itong PCO fake news factory na ito mga kabatas natin ha. At saka mga kabatas natin, pinifake news din nila si Eden Santos para matanggal nila. Tignan nyo to. Tignan nyo yan. Ito, di ba? Ito yung communication ng Presidential Communications Office sa Net25. Di ba? Kay Mr. Paul Padua. Sinabi dito mga kabatas natin, no, na nung panahon, nung June 25, 2025, okay, si President Ferdinand Bongbong Marcos nanununog ng illegal drugs, di ba? Hindi, destruction ng illegal drugs sa Kapas Tarlac. Ito ang akusasyon nila kay Eden Santos. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated Media Advisory 20 MA 25-109 in approaching the president directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameramen in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. A certain distance should be observed at all times, di ba? Totoo naman yun, sabi ko nga sa inyo, di ba? Pero ang sinabi ko sa inyo noon, well, kung totoo man yan, first offense naman, siguro kahit wag nyo na rin tanggalin. Tapos, nararamdaman naman natin kasi na ang gusto siyang ipatanggal hindi dahil sa distansya na yan, di ba? Gusto siyang ipatanggal dahil inis sa kanya itong si Attorney Claire Castro. Pero tignan nyo dito sa ABS-CBN News, mga kabatas natin. Sinabi ng ABS-CBN News, watch, a PCO official formally requested Net25 to replace their Palace Beat reporter, Eden Santos, after she allegedly breached protocol during President Ferdinand Marcos Jr.'s event in Kapas, Tarlac, last June 25, when she approached the president directly twice. Yun yung akusasyon ng fake news factory na PCO. Okay? Factory kayo. Sabi dito, however, footage shows that it was Marcos himself who approached the reporter during the event. Sabi ni Pia Gutierrez. May mas malinaw akong video na pinorward. Pinorward nila sa atin. Sa Batas Natin community. Ito. Tingnan nyo, nandyan siya, di ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kabatas natin. Tingnan nyo. Nandun yung mga reporter. Nakita nyo. Yan nandun yung mga reporter, lahat sila, di ba? Nandoon naman talaga. May distansya. Si Marcos ang lumapit, si Ed, magandang title yan. Tingnan nyo gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumapit siya. Pinigilan siya nito. Di ba? Kinausap siya ini-stop.
Siya yung lumapit. Ew! PCO! Fake news! Oh. Pag titignan nyo, nandun lang naman sa pwesto si Eden eh. Oh. Lumapit siya eh. Oh. Nag-intervene pa. Pumagitna pa itong naka-uniforme eh. Dapat si Marcos ang tanggalin, lumalapit sa mga reporter eh. Kadiri, PCO! PCO! Paliwanag nyo yan. Pati ABS-CBN tinitira na kayo. Fake news. Magsisinungaling pa kayo para ipatanggal yung taong yon. Ay! Oh! Oh! Pinigilan nga nun eh! Parang lumapit si Presidente! Pagandas ng PTO. Sinungaling pa kayo? Tik yan. Sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule. Sabi niya, oh. He approached the president not once but twice. Pero sabi ng ABS-CBN, mga kabatas natin, however, footage shows that it was Marcos himself who approached the reporters during the event. ABS-CBN News yan. Hindi yan net 25. Patay kayo sa ebidensya. Dahil sa pagsisinungaling na ginagawa ng PCO, ano gusto mangyari ng PCO? Ito ang gusto nang mangyari ng PCO. Yan. While we recognize the zeal and even the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not apply to the media covering to the president, but to all, sabi niya. In this light, that we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside the Malacanang. Magsisinungaling kayo para ipatanggal ang isang tao. Ang galing nyo, PCO, Fake News Factory. PNP. Sabi ni MH, ingat sa ABS-CBN, wala tayong iniingat-ingatan dito. Doon tayo sa ebidensya. May ebidensya yung ABS-CBN. Kahit galing sa ABS-CBN yan o kahit galing sa kanino mang, kahit galing to sa isang kriminal, malinaw yung ebidensya. Huwag nating puntiryahin yung ABS-CBN. Kasi naglabas sila ng ebidensya. Siya yung lumapit, 2 steps pa. Tapos sabi niya, my goodness. ABS-CBN, mainstream media, dinibang kayo, PCO. J. Ruiz, Boss Toyo, kumusta na? Kahit galing Rappler, maraming beses ako nag-content ng galing sa Rappler. Wala naman problema. Basta maayos. Tignan nyo, marami ako. Si Talabong noon, marami akong kinontent na galing kay Talabong.
Oh, di ba? PCO, bulok, yak, kadiri, propagandista, fake news factory. Gagamitan nyo pa ng fake news si Eden Santos para tanggalin. Kadiri kayo. Goodness. Ano sasabihin ni Claire Castro dito? Tahimik na naman kayo. At sasabihin niya, that video is edited. Hindi pwedeng edited yung video na yan kasi nandito yan mismo sa RTPM Malacanang. Yan, no? Oh. Sabi ko sa inyo mga kabatas natin itong PCO, iba ang boss nito. Ingat-ingat kayo, President Bongbong Marcos. Ang PCO, iba ang boss nito. Maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging